Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga nilikha ay ang pinakamalaking at pinakamalubha na kasalanan na magagawa ng isang tao sa harap ng Diyos na tagapaglikha, sapagkat ito ay karapatan lamang ng tagapaglikha na siya lamang ang dapat sambahin. Kaya ang pagsamba sa iba ay kawalang katarungan para sa Diyos na tagapaglikha, samantalang siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Siya ang nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang nagbigay ng ating buhay. Subalit, matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa tao, ang igaganti pa ng tao ay sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Doon sila magpapasalamat, doon sila hihingi ng tawad at doon sila maglilingkod. Kaya ito ay isang malaking paglapastangan sa dakilang tagapaglikha. Ito ay kawalan ng katarungan, kawalan ng karapatan, kawalan ng pagrespeto, kawalan ng pagmamahal, kawalan ng pagpapasalamat sa Kaniya. Ngayon, ano ang sabi ng Diyos sa Biblia ng mga Kristiyano? Ganito ang sabi ng Diyos sa Biblia. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Deuteronomio chapter 5 at verse 6 to 9. Malinaw ang sabi ng Diyos na huwag tayo magkakaroon ng ibang mga Diyos bukod sa Kaniya upang sambahin. At huwag tayo gagawa ng mga larawan o inanyuan na bagay para sambahin. Kahit ang paggawa pa lamang ay bawal na, lalo na kapag sinamba pa. Kahit na ano pang klaseng anyo yan ay bawal ng Diyos. Kahit pa anyong tao, anyong anghel, anyong hayop o anyong isda ito ay bawal gawin para sambahin. Huwag kayo haharap sa mga Diyos-Diyosan kapag nagdadasal kayo. Huwag yuyuko o luluhod sa kanila. Dahil ang Diyos ay naninibugho o kaya'y nagseselos kapag ang tao ay sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga taong gumagawa ng ganyang kasamaan ay kapupuotan ng Diyos ang kanilang salinlahi hanggang sa ikatlo at ikaapat salinlahi nila kung hindi sila magbabalik loob. Ayon sa Biblia, ano nga ba ang pakinabang ng mga Diyos-Diyosan o mga ginawang larawang inanyuan para sambahin? Sa Habakuk chapter 2 at verse 18 to 19, ganito ang sinabi ng Biblia. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa ni Yaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan? Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob ni Yaon. Nakita niyo na wala palang pakinabang itong mga ginawang mga Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Tagapagturo lang pala ng kasinungalingan, pati yung taong gumawa sa kanya ay nagtitiwala sa Diyos-Diyosang ginawa niya at kinakausap pa niya. Ito pa ang isa na sinasabi sa Biblia na kinakausap nila ang mga Diyos-Diyosan. Sa Jeremias chapter 2 at verse 27, ganito ang ating mababasa. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato iyong ipinanganak ako, sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon, at iligtas mo kami. Nakita mo na, pati kahoy kinakausap. Sinasabi sa kahoy, ikaw ay ang aking ama, at sa bato daw ay ipinanganak siya. Pagkatapos, pag may dumating naman na mga kalamidad tulad ng lindol at bagyo, nababagabag sila at sasabihin sa kahoy, at bato tumayo ka at iligtas mo kami. Talagang ligaw na ligaw ang mga ganitong tao. Pati ang mga bagay na ginawa ng kanilang sariling kamay ay sinasamba nila at kinakausap. Sa mga awit, chapter 1 ng 14 at verse 4 to 8, ganito naman ang sabi sa Biblia. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig,
ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ayan ang sabi ng Biblia, ang mga Diyos-Diyosan nila ay yari ng mga kamay ng mga tao. May mata, di nakakakita, may bibig, di nakakapagsalita, may kamay, di nakakahawak, may tainga, hindi nakakarinig, may ilong, di nakakaamoy, at may paa, di nakakalakad. At ang nakakatakot pa, sabi ng Biblia, ang taong gumagawa sa kanila at nagsasamba sa kanila at nagtitiwala sa kanila ay magiging kagaya ng mga Diyos-Diyosan nila. Parang isang sumpa yun, parusa sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na kahit na buhay sila at may mata sila, hindi nila nakikita ang katotohanan galing sa Diyos. Kahit may pandinig sila, hindi sila makaunawa ng salita ng Diyos o kaya'y ay ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. At may bibig sila, ngunit hindi nila sinasamba ang tunay na Diyos na tagapaglikha. Kahit alam ng mga tao na meron lamang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Sa halip na sambahin nila ang Diyos na tagapaglikha, sila ay nagsisamba sa mga nilikha. Tulad na lamang nagsinasabi sa Biblia, sa Roma, chapter 1 at verse 21 to 25, ganito ang sinasabi. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Ayan ang sinasabi sa Biblia. Imbis na ang luwalhatiin nila at pasalamatan ay ang mailalang, bagkos ang niluwalhati nila at pinasalamatan ay ang mga nilalang. Sa kanilang pagmamarunong, sila ang naging mga mangmang. Marami sa mga tao sa mundo ang gumagawa ng ganito, sumasamba sila sa mga nilikha. Lalo na sa ating mga kababayang mga Kristiyano, meron silang mga larawan o rebulto na santo o santa sa kanilang mga simbahan at maging sa loob ng kanilang bahay. Kung ating tatanungin ang ating mga kababayang mga Kristiyano, kung sinasamba ba nila ang mga larawan at rebulto sa kanilang mga simbahan at kanilang pamamahay, sila ay tumatanggi at kanilang sasabihin na hindi naman namin ito sinasamba, kundi ito ay paggalang lang namin sa larawan o rebulto ni Jesus at Maria. Ang tanong, totoo kaya ang kanilang sinasabi na hindi nila sinasamba ang mga larawan at rebulto na ito? Ating pakinggan ang sinasabi ng isang paring Kristiyano kung ano ang totoo. Narito ang katibayan sa isang aklat Katoliko na may pamagat na siya ang inyong pakinggan. Ang aral na Katoliko na sinulat ng isang pari na si Enrique de Mond ay ganito ang ating mababasa. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoon kong Hesukristo. Siya ang inyong pakinggan. Ang aral na Katoliko, sinulat ni Padre Enrique de Mond, inilathala ng Catholic Trade School, may imprimatur ni Jose Bustamante, Pahinadules. Kitang-kita sa aklat na ito ang pag-amin ng pari na ang mga Katoliko'y sumasamba sa larawan sa pagsasabing sinasamba nila ang larawan ni Kristo. Pero kahit nasabihin pa nila na ang sinasamba nila ay ang larawan ni Kristo, ay wala naman po tayong mababasa kailanman sa mga pahina ng Biblia na ipinag-utos na sambahin ang larawan ni Kristo. Kaya maliwanag kung gayon na talagang sumasamba sila sa larawan. Hindi lamang yan, narito pa ang isang munting aklat Katoliko na may pamagat na
Katesismo na tinagalog ng pari na si Luis de Amezquita, ganito naman ang ating mababasa. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito. Sinasamba kita, aklat ng Katesismo ni Padre Luis de Amezquita, pahina 79 at 92. Dito naman sa aklat na ito ay maliwanag na inuutusan ng isang Katoliko na agad na manikluhod o lumuhod pagkagising sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan at pagkatapos ay sasabihin sa harapan nito ang mga katagang sinasamba kita. Hindi ba yan ay maliwanag na pag-uutos sa isang Katoliko na lumuhod at sumamba sa isang larawan? Kaya nga sabihin man nila na hindi sila sumasamba, kung ang nakikita naman natin ay ang kanilang ginagawa, sila ay lumuluhod at nananalangin sa harapan ng mga larawan ng mga tinatawag nilang mga santo. Hindi ba iyon ang nagpapatunay na sila ay sumasamba dito? Dahil sa Biblia, ang katumbas ng gawang pagyukod o pagluhod ay pagsamba. Basahin natin sa Awit, chapter 95 at verse 6. Magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayan ang sinasabi sa Biblia. Kaya ang katumbas ng pagyukod at pagluhod sa mga larawan, imahe, rebulto ay pagsamba sa kanila at lalo na doon pa tayo nakaharap sa pagdarasal. Ang isa pang katibayan na ang mga Katoliko ay pinag-uutusan ng simbahan na sumamba sa larawan. Pakinggan natin ang nakasulat sa isang aklat Katoliko na tinatawag na Catechism of Christian. Ito ang sinasabi. Dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon tulad ng sa pinagpalang birhen at mga santo at dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Salin sa Filipino mula sa Catechism of Christian Doctrine na inilathala ng De La Salle College, pahina 95. Maliwanag na ipinakita sa atin ng aklat Katolikong ito na ang sinasamba nila ang kinikilala nilang santo, ang kanilang katauhan, larawan at relikya. Hindi po ba ang mga santo ay mga tao lamang? Sinasabi po ng aklat na ito na ang mga larawan ng mga santo ay dapat nating sambahin. Dapat po ba tayong lumuhod sa harapan ng mga tinatawag na santo o iyong mga taong banal? Maliwanag naman na kabawal-bawalan ito ng Diyos. Ngayon, ayon sa Biblia, ano daw ang parusa para sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ganito ang nakasulat sa Apokalipsis chapter 21 at verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ayan po, mga kababayan ang sinasabi sa inyong Biblia, kaya napakadelikado ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa impyerno po ang bagsak ng isang tao kapag hindi siya tumigil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, dumako naman po tayo sa banal na Quran. Ano po ba ang sinasabi ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran hinggil sa parusa para sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga nilikha? Ang kasalanang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay lubhang mapanganib na kasalanan sapagkat ang taong gumagawa nito ay hindi patatawarin ng Allah sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter 4 at verse 48. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatawad ng pagsamba sa iba bukod sa Kanya. Ngunit Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa dito sa sino mang Kanyang nais. At sinuman ang sumamba ng iba bukod sa Allah, katiyakan, siya ay nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. Kaya mag-ingat ang sino man kung kanino o ano ang kaniyang sinasamba sapagkat walang kapatawaran ang gumagawa nito sa kabilang buhay kahit pa siya ay napakabuting tao, napakabait na tao. Kung siya naman ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang silbi ang kaniyang mga mabubuting gawain. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, chapter 39 at verse 65 to 66. At ito ay ipinahayag na sa iyo at sa mga nauna sa iyo,
Kung kayo ay sumamba sa iba bukod sa Allah, ang inyong mga gawa ay katiyakan na mawawala ng kabuluhan at kayo ay katiyakang magiging kabilang sa mga talunan. Kaya sambahin ang Allah lamang at maging kabilang sa mga mapagpasalamat. Iyan ang patunay mula sa banal na Quran. Mawawala ng saysay ang mga mabubuting gawain ng isang tao kapag siya naman ay mananamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kasamahan ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na si Abu Bakar, naway kalugdan siya ng Allah, ay nagsalaysay na ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi ng 3 beses. Gusto ba ninyong sabihin ko sa inyo ang pinakamalaki sa mga malalaking kasalanan? Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay nagsabi, Opo, o sugo ng Allah. Sinabi niya, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsuway sa mga magulang. Siya ay umupo mula sa kaniyang pagkakahiga at kaniyang idinagdag at nagbibigay ng maling patutuo. Patuloy niya itong inulit hanggang sa sinabi namin, sana manahimik na siya. Al-Bukhari at Muslim. Ayan po ang sinabi ng sugo ng Allah na kabilang sa pinakamalalaking kasalanan ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan ay ipagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. At ang apoy ng impyerno ang kanyang tirahan. Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, chapter 5 at verse 72. Katotohanan, sino man ang sumamba sa iba bukod kay Allah, ipinagbawal ng Allah sa kanya ang paraiso at ang kanyang tirahan ay ang apoy. At sa mga mapaggawa ng kasalanan, sa kanila ay walang makatutulong. Ayan po ang kakilakilabot na sasapitin ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila makakapasok sa paraiso sa kabilang buhay at sa impyerno ang bagsak nila. Gayon din, nabanggit sa banal na Quran ang mga Hudyo at Kristiyano na hindi naniwala sa Allah at hindi naniwala sa huling sugo na ipinadala ng Allah. Sila ay kabilang sa mga maninirahan sa impyerno. Si Allah Azza wa Jal ay nagsabi sa Quran, chapter 98 at verse 6. Katotohanan, yaong mga di naniniwala mula sa mga angkan ng kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano at mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay mamamalagi roon sa impyerno. Sila yaong mga pinakamasama sa mga nilikha. Ayan po ang sabi ng Allah sa banal na Quran. Kaya para sa ating mga kababayang Kristiyano, no choice po kayo. Kailangan po ninyong sumunod sa Allah at kailangan ninyong kilalanin kung sino ba si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, or else mapapahamak po tayo sa kabilang buhay. At ang sino mang tao ang mamatay habang tumatawag sa kanyang Diyos-Diyosan ay sa impyerno ang bagsak. Ang isa pa sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na si Abdullah bin Mas'ud, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagsalaysay. Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, Sino man ang mamatay habang tumatawag sa isang Diyos-Diyosan bukod sa Allah bilang isang karibal ng Allah ay papasok sa apoy. Ating napakinggan at nalaman na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay lubhang napakadelikado at napakalaking kasalanan sa Allah. Naway pag-isipan po natin ng maigi ang bagay na ito. Ito po ay katotohanang nakapaloob sa banal na kasulatan. Hindi ito isang biro o gawa-gawa lang. Ito po ay realidad. Hanggang dito na lamang po. Ako nga po pala si Brother Khalid Locriana. Ako po ang gumawa ng paksang ito. Naway gabayan po tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang tayo sa mga maninirahan sa paraiso sa kabilang buhay. Amin.